Few days from now, Pasko na. September pa lamang po ay may mga palamuti na yung mga bahay. Naririnig mo na sa ere yung awiting mga pamasko. Si Jose Marichan ay sumisilip na sa pinto sapagkat malapit na ang Pasko. Tinatayo na natin yung mga Christmas tree natin. Natataranta na tayo sa pamimili ng mga ipangreregalo natin. Nakikipagsiksikan tayo sa mall, sa mga grocery, ng mga ihahanda natin. Naglalagay tayo ng mga Christmas light. Bumibili tayo ng mga bagong damit, bagong sapatos. Napakarami nating pinagkakabalan kapag dumarating ang panahon ng Kapaskuhan. Isa sa pinakamahabang okasyon na pinagdiriwang ng Pilipino sa taon, yung Pasko. 4 na buwan nating sineselebrate ang Pasko. Then again, may napansin po ako sa mga nangangaroling. Hindi ko alam kung napansin nyo rin, yung mga batang nangangaroling, ang paborito nilang inaawit, ang Pasko ay sumapit. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit. Hanggang 4 na lines lang, hindi na nila tatapusin. Hindi ko alam kung sadyang hindi nila tinatapos dahil excited na sila, nabigyan mo sila ng pamasko nila, or yun lang talaga ang memorize nila. Hindi na nila magawang tapusin or kumpletuhin yung awit. Sino po dito ang nakaka-memorize pa nun yung buong awit na yun? Ang Pasko ay sumapit. Bibigyan ko ng 1,000 pesos ang makakakompleto. Sino po? Meron? Sister Lani, hindi mo kailangan yan. Ikaw pa magbibigay. Kahit tayo, aminado tayo, hindi na rin natin memorize. Tama? Yung mga bata ngayon, sa dami ng pwedeng gawin para maging masaya ang Pasko, nakalimutan na nila ang tunay na dahilan ng Pasko. Kapag tatanungin mo yung mga nangangaraling sa mga bahay ninyo, tanungin mo, bakit may Pasko? Hindi nila alam ang isasagot nila. Yung awit na nga ng Pasko, hindi nila makompleto eh. Basta ang alam lang nila, ang Pasko, naghahanda ng pagkain, may regalo, hingi ng aginaldo kay Ninong at Ninang. Kung wala si Ninang, isend mo sa messenger niya ang GCash mo, wala siya ligtas. Pero inisip ko, paano yung mga less fortunate na mga tao, how will they celebrate Christmas? Yung nanay na namatay yung asawa niya, naiwan yung 3 anak sa kanya, na kailangan niyang buhayin, pag-aralin, itaguyod ang mga pangangailangan niya, and yes, sa kabila ng kanyang pagtatrabaho, parang hindi pa rin sumasapat yung kinikita niya. How this family is going to celebrate Christmas? Ramdam pa rin kaya nila yung meaning ng Christmas? Yung matandang lalaki na nagsipag-asawa na lahat ng mga anak, namatay yung asawa niya, mag-isa na lang siya sa bahay. Mag-isa niyang kakain sa mesa niya. Papaano niyang ipagdiriwang ang Pasko na mag-isa siya? Yung mga naka-admit sa hospital, doon na aabutan ng Pasko. Yung mga pamilya nila, magse-celebrate sila ng Noche Buena sa mga bahay nila, pero sila na naiwan sa hospital. How will they celebrate Christmas? I wonder what's the meaning of Christmas for them. Yung mga bata na inabandon ng kanilang mga magulang. May mga bata na may mga magulang, magbe-bless sila sa Noche Buena, isang pamilya kakain, magse-celebrate ng Pasko, pero paano yung mga batang wala ng magulang? How will they celebrate Christmas? Mayroon pa bang meaning yung Pasko sa kanila? I was reading a story last night about a pastor na pinrograma niya lahat ng Christmas celebration nila sa Pasko. In-oversee niya lahat
ng area, yung pag-awit ng kantata, yung decoration sa church, on hand siya. Pagdating ng kantata, maraming bisita, masaya ang lahat. Pagkatapos ng kantata, Christmas party nila, exchange gift, ganyan-ganyan. Pagdating ng Noche Buena, yung pamilya ng mga members, kanya-kanyang send ng mga pictures sa Facebook kung paanong napakasaya ng Pasko nila. Pero walang nakaalala kung paanong sineselebrate ng pamilya ng pastor yung Pasko nila. No one remembers. Nakakalungkot na habang maraming tao nagsiselebrate ng Pasko, merong mga taong hindi nila alam kung paano gawing masaya yung Pasko nila. Sa mga negosyante, Christmas season is a time of profit. I-extend nila yung oras na nakabukas yung mga tindahan nila, yung mga restaurant nila, mag-hire sila ng mga additional na mga empleyado para i-cater yung maraming mga customer, maraming mga nagsha-shopping na mimili para sa kanilang Pasko. For them, it's going to be more beneficial kapag dumarating ang Kapaskuhan. At minsan iniisip ko na marami sa atin, kahit mga mananampalataya, we all know why there is Christmas. It is the birth of the Lord Jesus Christ. Make no mistake, hindi talaga December 25 ang birthday ng ating Panginoon. Sinasabi nila, He was born during winter season sapagkat napakalamig yung wise men nung dumating sila na babalutan yung katawan nila ng makakapal na mga damit. So malamig. So it's in the winter season. May mga nagsasabi naman na pinanganak ang Panginoon, may mga shepherds sa labas, nagpapastol sila. Ibig sabihin walang snow. Ito yung season na kung saan pinapastol nila yung mga alaga nilang hayop. So it's probably during the springtime, around March or April. May mga nagsasabi naman na it's in the summertime. Sapagkat ito yung time na nag-travel si Joseph at si Mary papunta sa Bethlehem. It's summertime. So we don't really know the exact date when the Lord Jesus Christ was born. But this we know. He was born. Amen? Ang pinaka-importante sa lahat, ipinanganak ang ating tagapagligtas. Hindi na mahalaga kung kailan siya pinanganak, importante, pinanganak siya. Minsan siyang araw. Pastor, bakit December 25? Mas mainam na meron tayong isang araw na pinili na i-celebrate natin yung birthday niya kaysa iba-ibang petsa tayo ng pagdiriwang ng birthday. Merong isang magkakaibigan, meron silang isang kaibigan na malaki yung naitulong sa kanilang lahat at gusto nilang i-honor ito dun sa kanyang birthday. So pinlalo nilang i-surprise siya sa birthday niya. Nag-arkila sila ng isang malaking bulwagan at doon nila isa-celebrate yung birthday niya. Yung pagkain, papakater nila. Nag-hire sila ng designer, pinadesign nila. Nilagyan na ng decoration yung hall. Nagpamigay sila ng mga invitation sa lahat ng mga kakilala at mga kaibigan nila. Then the day came, maganda yung hall, napakaraming pagkain at napakaraming bisita. But they forgot one thing. No one invited the birthday celebrant. Nakakalimutan nilang i-invite yung may birthday. Nandun na lahat. Pagkain, mga bisita, maraming dalang regalo, ang ganda ng lugar, and yet, wala sa kanilang nakaisip na i-invite nila yung may birthday. Hindi ba't madalas ganyan ang nangyayari sa atin kapag Pasko? We build our Christmas trees, we hang our lanterns, we decorate our houses, we buy gifts,
Makikipila ka sa bangko para lang makakuha ka ng mga new bills. Magbabalot ka ng mga regalo. Maghahanda ka, aayusin mo yung bahay mo. And yet, we often forget why we celebrate Christmas. Christmas is about the Lord Jesus Christ. Yung ibang mga festivities na ginagawa natin sa Pasko ay nilikha na lamang natin, dinagdag na lamang natin yan para maging masaya. There was a time, if I'm not mistaken, 2013 or 2014, Sunday before Christmas, pauwi kami sa Salem. Nasa bandang Buno na kami, sabi ko, Lord, ito ang pinakamalungkot naming Pasko. Wala kaming pera. Hindi kami makakapaghanda. Wala akong ibibigay na aginaldo sa mga inanak. Hindi namin mabibilahan ng regalo yung mga anak namin. Magiging malungkot ang Pasko namin. Then when I arrived in the house, I just realized, hindi pera ang dapat magdikta ng kasiyahan ng Pasko natin. Amen? To be happy on this Christmas season is not all about money. Yes, masaya na may pera ka. Pero hindi dapat yun ang magdikta kung magiging masaya ba ang Pasko mo or hindi. As long as we have Christ in our heart, as long na naghahari ang Panginoong Jesucristo sa pamilya natin, at ang namamayani ay ang pagmamahal ng Panginoon sa puso ng bawat isa, then that's enough reason para maging masaya yung Pasko natin. Sa tingin niyo ba magiging masaya ang Pasko ninyo this year? Amen? Kung wala kayong pera, magiging masaya pa rin ba ang Pasko ninyo? Ba't di kayo maka-amen? Amen kayo, amen? Ulitin natin. Kung wala kayong pera, magiging masaya pa rin ba ang Pasko nyo? Okay. Kung magiging masaya ang Pasko nyo, kahit wala kayong pera, mamaya after service, ibigay nyo lahat ng pera nyo sa akin. Titignan ko kung magiging masaya pa rin ang Pasko nyo. Merong isang pamilya, gusto nilang i-overcome yung problema na yun na nakakalimutan ng Panginoon kapag Pasko. So they decided na doon sa pagkainan nila, magdagdag sila ng isang extra chair para sa birthday celebrant, Jesus Christ. Para sa kanya to. Then they added extra plate para sa kanya. Habang nag-aayos sila, yung nanay, tinanong niya yung isang niyang anak na babae, sabi niya, anak, nakuha mo ba lahat ng gusto mo itong Pasko? Ang sabi nung anak, Ma, no, but I'm happy. Why? Because it's not my birthday anyway. It's the birthday of the Lord Jesus Christ. Amen? Birthday niya. Siya dapat ang higit na masaya. Huwag nating bilangin yung mga regalo natin. Huwag nating diktahan ng mga tao kung anong ireregalo nila sa atin. It's not our birthday. It's the birthday of the Lord Jesus Christ. Tayo ang dapat magregalo sa Kanya. Tayo ang dapat magbigay sa Kanya. Birthday niya eh. Hindi natin birthday. Pero bakit sa maraming mga tao, nagiging pabigat ang Pasko? The highest rate of suicide is during Christmas season. Mataas ang rate ng depression. Maraming nadidepress sapagkat magpapasko, supposed to be kompleto ang pamilya, pero kakain sa mesa, yung asawa wala, yung ilan sa mga anak wala, o di kaya mag-isa na lamang. What is the sense of celebrating Christmas by myself when I'm alone? Will Christmas be still happy? Maraming nagko-commit ng suicide during Christmas season. And I hope sa church na ito, Christ should be enough to celebrate Christmas. Siya talaga ang dahilan natin kung bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas. So what is the message of Christmas para sa ating lahat?
So that is the title of our message this morning, The Message of Christmas. Ang mensahe ng Pasko. I want you to open your Bibles with me in the book of Luke chapter 2 verse 8 to 14. Luke chapter 2 verse 8 to 14. Nag-pray na ba tayo? Hindi pa. Okay, tumayo po tayong lahat. Luke chapter 2 verse 8 to 14, babasahin ko. At magkaroon po tayo ng responsive reading. I will read verse 8. You read verse 9 hanggang makarating po tayo sa verse 14. Luke chapter 2 verse 8, And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. Ito yung naramdaman ng mga angel. They were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. And this shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Sabay-sabay po tayo sa verse 14. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Manalangin tayo, Panginoon, may you bless this message. At bless niyo pong puso ng bawat sa puso sa amin. Makita namin at maranasan, Panginoon, ang mensahe ng Pasko sa buhay ng bawat sa puso sa amin. And help us find joy in this Christmas season through you. In Christ's name we pray. Amen. Maraming salamat po. Tayo po ay pwede nang maupo. Marami pong nangyari sa Pasko. Yung malimit na ginagamit ng mga passages, kapag binabasa po natin yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, is the book of Matthew and the book of Luke. Yung dalawang gospel na yan. Diyan binabanggit palagi yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Though the book of Isaiah prophesied about the signs kung paanong ipapanganak ang ating Panginoong Jesucristo. At yung fulfillment ay nasa New Testament. Makikita natin yan sa dalawang gospel na to. Pero kailangan mong pagsamahin yung Matthew at Luke para makita mo yung chronological order ng mga events nung pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Magsisimula yan kay Zacarias. Si Zacarias is young priest sa temple at nagkakita siya ng vision doon sa temple na yung asawa niya na isang baog, si Elizabeth, ay magdadalang tao. At yung ipagdadalang tao niya will be the forerunner of the Messiah. At papangalanan nitong John. But Zacarias doubted. Matanda na ako, matanda na rin yung asawa ko. Paano mangyayari to? Sabi ng angel sa kanya, Because you do not believe my word, you shall be dumb. Hindi ka makakapagsalita hanggat hindi pinapanganak yung batang lalaki na yun. So lumabas siya ng temple, naging pipi siya. At yung asawa niya ay nagdalang tao. After 6 months, nagpakita si Gabriel kay Mary. 6 months ang buntis si Elizabeth. Nagpakita yung angel kay Mary. And the message was declared to Mary, Thou art highly favored among women. Pagdadalang tao mo, yung anak ng Diyos. And you will call His name Jesus. Your cousin Elizabeth is also pregnant. He's also with child. 6 na buwan na ngayon. Ang sabi ni Mary, I know not a man. How will this happen? The Holy Ghost will come upon you. Overshadow ka ng Holy Ghost. Magdadalang tao ka.
So dinalaw ngayon ni Mary si Elizabeth. At nung nakita ni Mary si Elizabeth, nabuntis nga, 6 months. Binati niya si Elizabeth. And the child in her womb leaped for joy. Narinig niya ang pagbati ng ina ng Panginoong Jesucristo. He leaped for joy. And Mary stayed with Elizabeth for 3 months. Nag-stay pa si Mary sa bahay ni Elizabeth ng 3 buwan. So, ibig sabihin, nung time na sinabi ni Gabriel kay Mary na magdadalang tao siya, pumunta siya kay Elizabeth and she stayed there for 3 months. So, 6 na buwang buntis si Elizabeth, tapos nag-stay ng 3 months si Mary doon sa bahay ni Elizabeth. So, by the time na manganganak na si Elizabeth, yun yung time na umalis na si Mary. Kinuha na siya ni Joseph. At si Joseph, at this time, nalaman niyang nagdadalang tao si Mary. At ang sabi ng Bible, the book of Matthew, Joseph being a just person, matuwid na tao, ayaw niyang malaman ng madla yung kahihiyan na nagdadalang tao si Mary pero hindi pa sila nagsisiping. So, lihim niyang hihiwalayan si Maria. But in a dream, ipinahayag ng anghel sa kanya na yung pinagdadalang tao ni Maria ay ang anak ng Diyos, the Messiah. So, hindi niya hiniwalan si Maria. Then, in the process of time, nung manganganak na siya, they needed to travel. Because in the book of Luke chapter 2, Augustus Caesar, nagpalabas siya ng decree na lahat ng mga tao kailangan magparehistro kung saan sila pinanganak. At doon sila bubuwisan. And because of that decree, they needed to travel from Nazareth to Bethlehem. It was the time na manganganak na si Maria. Kabuwanan na niya. And they needed to travel. Hindi pa po uso yung mga sasakyan nun. Donkey ang sinasakyan nila nun. And while Mary is in pain, they were on their journey to Bethlehem. At nung maabutan nila yung bayan ng Bethlehem, she was almost ready to deliver. But the Bible says, there was no room in the inn. Walang bakanting kwarto sa mga bahay panuluyan. Sapagkat napakaraming mga nagta-travel. Pabalik sa kanilang mga bayan. At puno lahat ng mga bahay panuluyan, wala silang matuluyan. And we know the story, pinatuloy sila sa sabsaban. Doon isinilang ni Maria ang ating Panginoong Jesucristo. And when Jesus was born, Luke chapter 2, here comes the wise men. At narinig ni King Herod na yung mga wise men ay dumating at hinahanap nila ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nabahala si King Herod. Ako yung hari ngayon. Hindi pwedeng merong ipapanganak na ibang hari liban sa akin. Walang ibang pwedeng kumuha ng aking trono. So, ang sabi niya sa mga wise men na to, search diligently at kapag natagpuan nyo itong hari ng mga Hudyo, sabihin nyo sa akin upang ako din sumamba sa kanya. He said this to trick the wise men because he wanted to destroy the child. Then the wise men continued their journey. At nang makita nila ang ating Panginoong Jesucristo, the Bible says He was already a child and no longer a babe. Siya ay nasa bahay na, hindi na manger. Bahay na yung tinuluyan nila at doon nila nakita ang batang si Jesus. More or less, 2 years old na siya.
Ibig sabihin, more or less, 2 taon na nagta-travel itong mga wise men na to. By the way, hindi po sila 3 hari. There was no mention in the Bible na 3 sila. There was no also mention na kings sila. Walang guarantee, walang evidence na magpapakitang mga hari sila. Maaring inisip ng iba na 3 sila because of their gifts. 3 yung klase ng regalong binigay sa kanila. Gold, frankincense, and myrrh. Yet, we don't have records na 3 nga sila. But the Bible says they were wise men. Mga pantas, magyo. Bihasa sila sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Bihasa sila sa pag-aaral sa galaw ng mga bituin sa langit. And when they saw the star of the Lord Jesus Christ, they knew the Messiah was born. At yung bituin na yun, ang naging gabay nila para mahanap nila kung saan pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. And when they found Him, He was no longer a babe. He is already a child. Sinamba nila ang Panginoon at binigay nila yung kanilang mga regalo. On the night before their departure, pagbalik nila sa kanilang mga bansa, pinahayag ng anghel sa kanila that they should take a different route. Huwag nilang balikan yung pinanggalingan nila. Ibig sabihin, hindi nila kailangang balikan si King Herod. Umuwi sila. At nang malaman ni King Herod that he was mocked by these wise men, he was exceedingly wroth. Galit na galit siya. So anong ginawa ni King Herod? Pinapatay niya lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem from 2 years old and below. Hindi man nila sinabi sa akin kung nasan yung batang ito. I will make sure mamamatay itong batang ito. So pinapatay niya lahat ng mga bata, 2 years old and below. Imagine the scream in the night. Yung sigaw ng mga nanay na pinapatay yung kanilang mga anak. Yung panaghoy sa gabi. That is Christmas season. Pinapatay yung mga bata. Then the angels nagpakita sa mga shepherd para ibalita ang ipinanganak na Messiah. Aside from Mary and Joseph, the shepherds were the first group of people to hear the message of Christmas. And they went to the manger and saw the child. See, yung nativity, sabsaban, Maria, si Jose, the baby Jesus, then yung mga shepherd. Wala yung mga wise men doon. Yung mga wise men, dumating sila, nasa bahay na sina Maria at Jose. Wala na sila sa sabsaban. At ang Panginoon, bata na siya, hindi na siya baby. 2 years old, imagine mo, 2 years old, tumatakbo na yan. So kung ipipicture natin yung nativity, wala yung mga wise men sa nativity. Sa mga Belen natin, absent ang mga wise men. Wala sila doon. Ang nandun, yung mga shepherd, yung mga hayop, sabsaban, yung settings. At nandun yung mga magulang, si Jose at si Maria. No more, no less. That was Christmas. Now, what is the message of Christmas for us? Number 1, I will make this quick. Number 1, when the angel Gabriel showed to Mary and announced that she will be carrying in her womb the Messiah, etong sinabi niya, Luke 1:38, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. Ang alipin ng Panginoon, narito, mangyari sa akin ayon sa iyong sinambit. The first message of Christmas was a message of submission. Ito yung time na si Mary, she is betrothed to Joseph. Ikakasal na sila. Nakaplano na lahat. Kung saan sila titira,
kung sila mamamalagi, ano magiging buhay nila, nakaplano na lahat. And yet, bigla, magbabagong lahat, magdadalang tao siya, ang Messiah. Hindi na inisip ni Maria kung anong mangyayari sa buhay niya, sa relasyon niya, sa kanyang mapapangasawa, kung ano sabihin ng pamilya niya. But instantly he said, "Be it unto me according to thy word." Mangyari sa akin, ayon sa iyong sinambit. It was a message of submission. When Christmas season comes, alalahanin natin na merong isang babae nagpasakop sa kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay, hindi alintana kung anong mangyayari sa kanyang buhay o yung kahihiyan na kanyang kailangang harapin. Mangyari lamang yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Salamat na lang. Merong isang babaeng nagpasakop sa kalooban ng Panginoon. What if, kung si Maria, sinabi niya, pero Panginoon, ikakasal na ako. Hindi pwede. Nakaplano na lahat, Panginoon, hindi pwede. What if tumanggi si Maria? Nasaan kaya tayo ngayon? Salamat na lamang, merong isang babaeng nagpasakop sa kalooban ng Panginoon. At yung layunin ng Diyos ay nangyari. Church, kung merong gustong ipagawa ang Diyos sa iyo, may we be like Mary. Sabihin natin, the handmaid of the Lord, be it unto me according to your word. Panginoon, kung ano man ang kalooban mo, willing akong magpasakop kung anong nais mo sa akin. Number 2, it was a message of curiosity. Nung ibalita ng mga anghel sa mga shepherd na pinanganak ang Messiah, anong sinabi nila? Luke 2:15, "And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us." Naniniwala sila dun sa balita ng mga angels sa kanila. But because of curiosity, they wanted to see ang ating Panginoong Jesucristo. Puntahan natin para makita natin itong ipinahayag sa atin ng mga anghel. So they went to Bethlehem. And the sign they were looking for is a baby wrapped in a swaddling clothes. Yung Diyos na sinasamba ng mga anghel sa langit ay nababalutan na lamang ngayon ng lampin. This is the salvation of Israel. He was not wrapped in a very expensive gift wrap, but he was wrapped in swaddling clothes. The precious gift of God to mankind. And when the angels when the shepherds saw the child, they worshiped Him. Alam nyo, kapag merong ginawa ang Diyos, gusto nating makita eh. Hindi lamang natin gustong makita. Gusto natin, nandun tayo. Pag merong ginawang dakilang bagay ang Panginoon, ayaw natin na tinitingnan lang natin, gusto natin nandun tayo, kasama tayo dun sa mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ng ibang tao. And when God's going to do great things in this church, huwag tayong pumayag na hindi po tayo kasama. Amen? Isama natin palagi ang sarili natin kapag merong gagawin na kamangha-mangha ang Panginoong Diyos. Huwag nating bystander lamang tayo or spectator lamang tayo, taganood lamang tayo sa mga kagila-gilala sa mga bagay na ginagawa ng Diyos. Ibilang mo ang sarili mo na isama mo sa mga gagawin ng Diyos. And these shepherds, because of their curiosity, they went to Bethlehem and saw the young child. Hindi ba minsan, kahit sinong artista lang ang darating sa plaza, ikakancel mo lahat, makakita mo lang yung artista na yon, kahit hindi sikat. Magpapapicture ka pa sa kanya. But this is the King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of the universe. They wanted to see the Lord Jesus Christ. Number 3, Christmas is also a message of anticipation. Merong isang lalaki sa Jerusalem by the name of Simeon.
na nireveal ng Panginoon sa kanya. Chapter 2, verse 26. And it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death. Hindi siya mamamatay before he had seen the Lord's Christ. Hanggat hindi niya nakikita ang Panginoong Jesus, hindi siya mamamatay. What a promise. Hanggat hindi mo nakikita ang Panginoong Jesus, hindi ka mamamatay. And I do believe Simeon believed that promise. Na araw-araw ng kanyang buhay, wala siyang ibang inisip at ginawa, kundi ina-anticipate niya ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Ang kanyang kapanganakan, palagi niyang inihintay ito. Nasa trabaho siya, yun ang naglalaro sa kanyang isip, na one of these days, darating ang Panginoon. Mahina na ako, marami na akong nararamdamang sakit, pero hindi pa ako mamamatay hanggat hindi ko nakikita ang Panginoong Jesucristo until one day, He went to the temple. On the same day, Mary and Joseph also came at dala-dala nila ang batang si Jesus. And when Simeon saw the baby, he held that baby on his arms and said, Lord, I can now depart in peace. I saw the salvation of Israel. Every day, as Simeon grow older, lalong tumitibay yung pangako ng Panginoon na makikita niya ang Misaya bago siya mamatay. Mahina na, matanda na siya, malapit na siyang mamatay, kung kaya iniisip niya, malapit ko nang makita ang Misaya. Dahil mahina na ako. Bago ako mamamatay, makikita ko siya. At dahil mahina na ako, ibig sabihin, malapit ko na siyang makita. It is a day of anticipation for Simeon. In-anticipate niya na ipapanganak one of these days ang ating Panginoong Jesucristo. And when that day came, he saw with his own eyes the baby Jesus. And he was able to carry that child on his arms. And he said, I can now depart in peace. The older he grew, the surer Simeon became that the birth of the Savior was near. Malapit na ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. So when Christmas season comes, always remember that it was a time of anticipation. Huwag po nating i-anticipate kung ano yung mga regalong matatanggap natin, but anticipate what God will do in your life. Then number 4, it was a time, number 4, it was a time of faithfulness. Tingnan natin itong mga wise men na to. Chapter 2 of Matthew. Verse 1 and 2. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. Ano yung layunin ng mga wise men na to? Why did they travel? At gaano katagal sila nag-travel? More or less 2 years. Yung 2 taon na yun na nag-travel sila, I'm almost sure, iba't ibang sitwasyon ang kanilang pinagdaanan. May mga panganib, marahil silang pinagdaanan, but they never stop. They keep on going. Hanggat hindi nila nakikita ang Panginoon, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Until they saw the young child and they worship Him. Kamangha-mangha yung faithfulness ng mga wise men na to. They did not stop for any obstacles just to worship Christ. Their faithfulness. So when Christmas season comes, we should be reminded of the faithfulness of these wise men na napakatapat nila sa kanilang layunin na makapanambaan sa ating Panginoong Jesucristo. Walang pwedeng humadlang sa kanilang layunin na sumamba sa Panginoon. Now remember, oftentimes tayo mga Kristiyano, when we don't want to go to church, we find excuses.
But these wise men, they have all the excuses. But instead of finding excuses, they find ways to find Christ. Humanap sila ng paraan. Gumawa sila ng paraan para makapagpatuloy sila na masumpungan nila ang ating Panginoong Jesucristo. And when they found Him, guess what? They worship Him. Sinamba nila ang Panginoon. Church, when it's time for us to worship, we should not find excuses, but find ways. Ipakita natin sa Panginoon ang ating katapatan sa Kanya na walang pwedeng pumigil o humadlang sa atin sa ating panambahan sa Panginoon. Alam nyo, I admire people that they prioritize worship. Na kapag sila maghahanap ng trabaho, ayaw nila yung trabaho na matatamaan yung linggo. Gusto nila makapag-worship pa rin sila because they prioritize worship. Church, that's faithfulness. Nagiging faithful tayo sa Panginoon. Ipinapakita natin sa Kanya kung ano ang mahalaga sa atin. Then in verse number 11, Matthew 2:11, and when they were come into the house, nakita nyo? Hindi na manger, hindi sabsaban, but the Bible says, house, bahay na, yung tinuluyan. Itong mga wise men na to, they saw the young child. It's no longer a baby. It's a child with Mary, his mother, and fell down and worship Him. At paano silang sumamba? Sabi ng Bible, and when they had opened their treasures, they presented unto Him gifts. Ibigay sila ng regalo. Sino yung binigyan nila ng regalo? The Lord Jesus Christ. So kapag Pasko, ang binibigyan dapat ng regalo ang Panginoon kasi birthday niya eh. Di ba? Hindi tayo ang may birthday, kaya hindi tayo ang magdi-demand ng regalo. Tama ba? Sino dito yung 12 years old and below? 12 years old and below. Wala? Nasa labas. Nasa kabila. Ang sabi nila, yung Pasko ay para sa mga 12 years old and below lang. Kapag teenager ka na, 13 and above, nakasisiklod, nakamamasku, nakamanyad aginaldo. Ali na para kaya kayang Pasko, matuwa na ka. Ang Pasko ay para lang sa mga 12 years old and below. Inisip ko, saan kaya nila nakuha yung idea na yun? Na 12 years old and below lang ang pwedeng mamasko. Then nakita ko, dito sa Book of Luke, na ang ating Panginoon, from birth to 12 years old, may record siya kung ano yung buhay niya. But from 12 years old to 30 years old, there's no record in the Bible whatsoever kung ano yung buhay niya. Wala na. The Bible was silent sa buhay ng ating Panginoon from 12 years old to 30 years old. Ang binanggit na lamang niya dito, Luke chapter 2, verse 52, yung last verse ng chapter 2. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. So, tinuruan siya ng kanyang mga magulang yung kanyang adolescent years. Increase in wisdom, that is intellectual, and stature, physical, favor with God, spiritual, favor with men, social. So, ibig sabihin, sa lahat ng aspeto ng buhay, tinuruan siya ng kanyang mga magulang. Pero meron tayong idea kung ano marahil yung pinagkabalahan niya. Since his father Joseph is a carpenter, maaring tinuruan siya ng kanyang ama kung paano magkarpintero. But we don't know. It was a message of faithfulness para sa mga wise men. Naging tapat sila
na masumpungan nila ang Panginoon. Hindi sila huminto, hindi sila tumigil hanggat hindi nila nakita ang Panginoon. They were faithful. Sinundan nila yung star na binigay na gabay ng Panginoon sa kanila until they find the Lord Jesus Christ. He's no longer a baby. He was already a child when they saw Him. Then last, one of the messages of Christmas, unfortunately, Christmas has a message of trouble. Trouble. Mensahe ng kaguluhan. Pagkabahala. Kagulumihanan. Trouble. Because in Matthew chapter 2, verse 3, when Herod the king had heard these things, the Bible says he was troubled. At hindi lamang siya, all Jerusalem with him was troubled. Nabahala silang lahat. Maaring nabahala sila, meron tayong hari ngayon, King Herod. Paano merong ipapanganak na bagong hari? Or, on the other hand, marahil yung mga Kristiyano, yung mga mananampalataya noon, they were looking for the coming of the Messiah. And when they heard that He was born, marahil natuwa sila. So nagulo yung buong Jerusalem. And in verse number 16, King Herod killed all the 2-year-old children in Bethlehem. 2 years old and below. From 2 years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. Nung tinanong ni King Herod, yung mga wise men, hanapin ninyo, pag nakita nyo, magbalik kayo sa akin at ibalita nyo kung saan siya pinanganak, that I may come and worship Him as well. But he was trying to trick these wise men. Ang totoo nun, gusto niyang patayin itong batang ito. Pagkaalis ng mga wise men, pinatawag ni King Herod yung kanyang mga scribes at yung kanyang mga chief priest. Tinanong niya, where Christ should be born. Verse 5, itong sagot kaagad ng mga chief priests at saka mga scribe. And they said unto him, in Bethlehem of Judea. Itong mga chief priests and scribes, very intellectual sila when it comes to the Scripture. They know the Scripture. They know the Messiah. They know about Jesus Christ. So when King Herod asked them where Christ should be born, they immediately gave the answer and said, in Bethlehem of Judea. Alam nila na ipinanganak ang Messiah at alam nila kung saan pinanganak ang Messiah. But the question is, bakit hindi nila pinuntahan? Itong mga eskriba na to, they know what is right. Pero bakit di nila ginawa? Bakit hindi sila umalis at di nila pinuntahan? Why they refused to make the 8 kilometers journey to Bethlehem? Napakalapit lang. Samantalang itong mga wise men, 2 taon silang nagta-travel. Makita lamang nila yung Messiah, pero ang mga ito, they were the scribes, they were the chief priests, and we expected better from them, and yet, 8 kilometers lang, hindi nila mapuntahan. What a shame. You know, sometimes, alam natin kung ano yung tama pero di natin ginagawa. Alam natin kung ano yung dapat and yet hindi natin ginagawa. Wala tayong ipinagkaiba sa mga eskribang ito. They know what is right and yet they did not do it. They remain with King Herod. Bakit? Ayaw nilang iwan yung comfort nila. Ayaw nilang iwan yung convenience ng buhay nila, yung luxury ng buhay nila. Ayaw nilang ipagpalit sa ating Panginoong Jesucristo. So they refuse to take that journey. It was a time of trouble during the Christmas time. It was a time of trouble. This coming Christmas season, are you in trouble? What is your trouble in life? Huwag mong hayaan na yung pera ang magdikta kung magiging masaya ka ba sa Pasko or hindi. When you have Christ in your heart, you have your family,
you have the love of God, then that is enough to celebrate Christmas. Hindi kailangang maging magarbo yung Pasko. Alam nyo, hindi natin kailangang pahirapan ng sarili natin. Tayo ang nagpapahirap kung paano natin i-celebrate yung mga Pasko natin. Oftentimes, hindi natin alam kung paano magiging masaya yung Pasko natin. But look, Christ never intended Christmas to be hard on us. Ang mensahe na dala ng mga anghel is good tidings of great joy. Kagalakan ang dala ng mga anghel. Hindi kapighatian sa panahon ng Kapaskuhan. So hindi po kailangan maging magastos yung Pasko natin. Amen? Kami nung araw, kukuha lang kami ng mataas-taas na damo, ilalagay namin sa lata yan, tapos lalagyan namin ng konting Christmas light. May Christmas tree na kami, masaya na kami. Commercialism during Christmas season has made it hard on us. It should not be. The message of Christmas is based on these following characters in the Bible. And who are you among these? Will you be like Mary to submit to God's purpose and will in your life? Will you be like the shepherds? Out of curiosity, they left the ships and went to see Christ that was born in a manger. Or will you be like Simeon? Every day of his life, umikot yung buhay niya, anticipating the coming of the Lord Jesus Christ, the Messiah. Or will you be like the Messiah? They were faithful until they saw the young child and worship him. Or will you be like Herod, troubled? Or will you be like the scribes and the chief priests, not willing to leave the comfort zone and refuse to take that journey to see the Messiah? What is the meaning of Christmas for you today? Is Christmas about festivities? As you celebrate Christmas, is Christ the center of your celebration? Sana kapag celebrate natin ng Pasko ngayon, 7 days from today, marami sa atin magsa-celebrate ng Noche Buena. Make Christ the center of your celebration. And may I suggest one thing? May Noche Buena tayo, Sunday night, next Sunday. Bago nyo kainin yung mga handa ninyo, bago nyo buksan yung mga regalo na mga nakabalot, let's open our Bibles to these passages. Luke chapter 2. And read the passages how Christ was born. Para maitanim sa isipan ng bawat isa sa atin na ang tunay na kahulugan ng Pasko ay ang unang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. The birth of the Lord Jesus Christ. It's not about the festivities. It's not about the lanterns, the lights. It's not about the carols. It's about the birth of the Lord Jesus Christ. Maitanim sa isip. Hindi mapokus lang sa mga handaan, kundi isentro natin yung pagdiriwang natin sa ating Panginoong Jesucristo. It's His birthday anyway.